Hello mga mare. Ngayong araw ay naisipan kong bumili ng kalahating kilong atay ng baboy at kalahating kilong liempo. Naisip ko kasing mag-ihaw-ihaw kami mamayang hapon pagdating ng aking asawa. Mahilig kasing mag-ihaw yun. Parang banding na rin naming magpapamilya. Sa hapon lang kasi namin siya nakakasama dahil sa maghapon nasa trabaho siya, hapon lang kami sabay-sabay nakakakain. Dahil nga bakasyon ngayon, marami akong oras para maghanda ng pagkain para sa aking pamilya. Pero alam nyo mga mare, kahit naman kapag may pasok, sinisigurado kong naaasikaso ko pa rin ang aking pamilya. Lahat kami pumapasok kaya madaling araw pa lang nakaluto na ako. Pagising nila, igagayak na lang nila ang kanilang sarili. Nakaayos na rin ang kanilang mga pagkain na babaunin. Pag uwi ko sa hapon, gabi pa lang inaasikaso ko na yung mga gamit na dadali nila para sa kinabukasan. Hinugasan ko nga lang pala yung karneng baboy dyan at yung atay. So dahil hapon pa naman yan lulutuin, imamarinate ko muna siya. Naghiwa lang ako ng kalamansi dyan, mga ilang pirasong kalamansi. Pagkatapos, kumuha ko ng malinis na palanggana, piniga-piga ko lang dun yung ilang pirasong kalamansi na hiniwa-hiwa ko. Pagkatapos niyan ay naglagay lamang ako ng mga pampalasa para sa karne. Naglagay ako ng toyo, naglagay ako ng paminta, naglagay rin ako ng konting betchin. At yung toyo, dahil nga maalat yan, dinagdagan ko lang yan ng konting tubig para wag masyadong maalat yung ating marinate. Kumuha lang din ako ng ketchup. Dinagdagan ko ng ketchup para may konting tamis. At dinagdagan ko na rin ng Knorr seasoning para mas malasa ang ating tinimplang marinade. Hinalo-halo ko lang yan ng ganyan hanggang sa matunaw na yung ketchup sa ating marinade. At nang natimpla ko na nga yung ating pampalasa, inuna ko nang inilagay ang mga atay. Yan, isa-isa ko siyang inilagay doon, binabaligtad ko para mas lalong kumapit yung lasa sa atay. At nang matapos na akong maglagay ng atay, sinunod ko na yung karning baboy. Sa karning baboy, syempre, same procedure lang din naman ang gagawin ko. Kung ano yung ginawa natin sa atay, ganun lang din naman ang gagawin natin dito sa karning baboy na iihawin natin. Particularly, liempo. Yung liempo kasi masarap talaga yan iihaw. May taba-taba siya, nagmamantika siya kapag inihaw. Siguradong mapapasarap na naman ang kain namin ito mamayang hapon. Nagdagdag nga lang din pala ako ng asukal dyan para maging manamis-namis yung ating karne. Mas masarap kasi kapag ganun yung inihaw. Tapos hinalo-halo ko lang din yan para kumalat yung tamis sa karning baboy at sa atay. Yan. Pagkatapos kong mahalo-halo yan, sinigurado kong sumakto na yung lasa niyan. Kumuha lang ako ng malinis na container, isasalin ko siya sa malinis na container na may takip at ilalagay na natin sa freezer. Maghapon ko siya imamarinate para mas lasang-lasa sa karne yung ating mga nilagay na pampalasa sa marinade. Ay nako, siguradong patok na naman mamaya yan sa aking mga anak dahil paborito nila yan, ang inihaw na atay at inihaw na karning baboy. Yan, nung matapos nga lang ako, nilagyan ko na ng takip yan at ipinasok ko na sa freezer para mas lalong kumapit yung lasa. Sa freezer ko na po inilagay. Ayan, at na-marinate na po natin ang ating iihawin para mamayang hapon. Nung kinahapunan na nga ay dumating na si Mr. galing sa trabaho at ready na din siyang mag-ihaw. Kumuha lang siya ng stick at tinuhog niya ang mga atay na minarinate ko. Nagsimula na nga siyang magpabaga ng uling para makapag-ihaw na dahil magagabi na niyan. Yan. At nang nagsimula ng mag-ihaw si Mr. ay amoy na amoy namin yung iniihaw ni Mr. Napakabango. Hindi nga namin mapigilan ang aming sarili kaya nung may naluto na ay naku, nagtigi-tigisa na kami. Lasang-lasa yung marinate sa
atay. Kahit walang sausawan ang sarap mga mare. Dinagdagan ko na nga yung sinaing ko kasi alam kong tiyak mapapalaban na naman sa kainan. Pagkatapos ng mag-ihaw mga mare ng aking mister ay di ko na nabidyohan ang mga sumunod na pangyayari dahil ubos agad.